Noon pa man, ayon na kay Cassandra ng kanyang mother-in-law. Mula kasi nang makilala siya ng asawang si Gray, wala na itong bukang bibig kundi siya. Sa kanya na umikot ang mundo nito. Minahal siya ng totoo ni Gray at ganun din naman siya. Ngunit isang aksidente ang babago ng lahat. Inutos ng magulang na babae ni Gray na ipapatay si Cassandra para mailayo ito sa kanyang anak at tuluyan na itong maipakasal sa babaeng nais ng kanyang magulang na si Felicity. Ano kaya ang magiging kapalaran nilang dalawa? Lalo na at ipinagbubuntis niya pala ang triplets sa kanyang sinapupunan. Ating alamin ang buong kwento. Cassandra POV. O ito, bakit hindi mo to linisin? Mataray na tinig kaagad ni Mami ang bumalot sa sala ng bahay namin ni Gray. 2 taon na kaming kasal, pero hanggang ngayon, inis pa din sa akin ng aking mother-in-law. Ma'am, nilinis ko na po yan eh. Katwiran ko habang palapit dala ang tray ng juice na kanyang nirequest. Aba, ganyan naman talagang trabaho nating mga asawa, hindi ba? Ang maglinis ng bahay. Huwag kang paupo-upo dyan. Galit na aniya. Ma'am, tawag ko sa kanya pero agad niya akong pinutol sa pagsasalita ko. Madama! Giit niya sa akin. Kapag wala yung anak ko, Madam ang itatawag mo sa akin. Nakataas ang kilay na aniya. Oh, ano pang itinutunga-tunga mo dyan? Linisin mo to. Turo niya sa makintab naming sahig. Madam, ano po kasi hindi po ako masyadong pinagkikikilos ni Gray dahil... Oh, ako ba si Gray? Sige na, lampasuhin mo na yan. Wala naman po kasing dumi. Katwiran ko pa. 2 buwan na akong delay pero hindi pa rin kami umaasa ni Gray dahil may problema nga ako sa matres. Nanlaki ang mata ko nang ibuhos niya sa sahigang juice niya at siniguro niyang kakalat iyon sa kabuuan ng sala. Mangiyak-ngiyak akong kumuha ng map pero mabilis niyang binawi sa akin yun. Gamitin mo yung mga kamay mo. Pikit mata akong tumango tsaka ako naglampaso habang nakaluhod. Patapos na ako nang bumukas ang pinto at bumungad ang salubong na kilay ni Gray. What's the meaning of this? Hinawakan niya ang braso ko at inalalayan akong tumayo. Bakit ka naggagaganyan dyan? Tinaasan ako ng mami ng kilay. Alam kong kahit hindi siya magsalita ay may pagbabantayon. Wala Gray, naglilibang lang ako. Ngumuwi siya at parang hindi naniniwala sa akin. Making a stupid lies is not suit with you. Bumaling siya kay mami. Inutos niyo to? Taas ang kilay na ani Gray. Kilala din ni mami ang anak niya. Tulad niya, mas masungit ito sa kanya. Well, yes. Ma'am, galit na ani Gray. Ginawa ko lang naman yun kaysa naman nakatunga nga lang siya dito, hindi ba? Ma'am, mas lumakas pa ang sigaw ni Gray. Naiintindihan kong hindi niyo gusto yung asawa ko. Kaya nga kami nagpakalayo-layo, hindi ba? Pero bakit ganito? Bakit kailangan yung itrato ng ganito yung asawa ko? Umalis na kayo bago pa ako mawalan ng galang sa inyo. Nanggigigil na ani Gray. Natataranta si mami nang umalis. Humarap si Gray sa akin, tsaka niya hinawakan na magkabila akong pisngi. Ayos ka lang ba? Napagod ka ba? Nag-aalalang aniya, pero umiling lang ako tsaka umiti. Niyakap ako ni Gray ng mahigpit. Bagaman ganoon yung trato ng mami niya sa akin, hindi ko naman alintana yun dahil sa buong pagmamahal na pinaparamdam sa akin ni Gray. Nasa kusina kami at pinaghahain ko siya ng pananghalian. Diba sabi ko naman sa'yo huwag kang magpapagod? Sana hindi ka sumunod sa kanya. Kaysa naman sa magalit siya. Nasabi ko na lang nang ilapag ko ang kanyang pagkain. Nakangiti si Gray tsaka niya pinisil ang aking pisngi. Sana mamana ng anak natin ang ganda mo para naman pagkaguluhan sila ng mga may gusto sa kanila. Biro niya tsaka niya ako inupo sa kandungan niya. Niyakap niya ako at hinaplos ang aking tiyan. Mahal kita Cassandra, kahit ano pang mangyari. Hindi magbabago yun. Malambing na sabi ni Gray, tsaka hinalikan ng noo ko. Kinaumagahan, mag-isa akong tumungo sa OB para matignan ng 2 buwan kong pagkadili. Naku, nakahanda ka ba sa responsibilidad mo kung sakaling ang buntis ka? Natawa ako sa tanong ni Doc, sabik akong umiti. Opo, handang-handa na po. Nasabi ko pa sa gitna ng pagtango. Ilang taon ka na nga ulit? Aniya, tsaka sinilip ang papel na hawak ko sa salamin niya. Naku, 28 ka na pala no? Abay hindi talaga halata, mukhang nasa 19 hanggang 23 lang yung edad mo. Lalo ko natawa
Kahit nga nasa labas na ako ng klinika niya, nakangiti pa din ako. Pero naroon na sa resulta ng check-up ang aking paningin. Sumakay ako ng kotse na binigay sa akin ni Gray nang mag-anibersaryo kami. Nakangiti kong dinayal ang number ni Gray. Matagal na nag-ring yun pero walang sumagot. Siguro ay busy sa meeting. Di bale, masasabi ko naman mamaya sa kanya ng personal. Kinikilig na saad ko, tsaka ako ipinatong sa harapan ng kotse ang aking cellphone. Nasa kalagitnaan ako ng highway nang mag-ring ang aking cellphone mula ang tawag sa kaibigan kong si Matthew. Matt, ano't napatawag ka? Nakangiting saad ko. Hindi ka ba busy ngayon? Labas sana tayo eh. Naku, pupuntahan ko yung asawa ko. Next time na lang siguro. Napakaswerte talaga ng asawa mo sa'yo. Matunog pa siyang umisi. O sige na, sayang, malapit-lapit lang sana ako. Aniya pat akmang ibababa ko ng linya nang may bumangga sa likod ng kotse ko, dahilan para mabitawan ko ang aking cellphone. Nag-aalala kong nilingon ng likod ko, pero desidido itong banggain ako. Matt, tulungan mo ko! Malakas na sigaw ko. Dinikdik ako ng kotse sa gilid at talaga namang halos malukot ang aking kotse. Napahawak ako ng mariin sa manibela pero may isa pang kotse na bumangga sa akin mula sa harapan. Sakto kung sakto ang ginagawa nila. Walang mga sasakyan ang dumaraan. Nakadinig ako ng malakas na putok ng baril. Sunod-sunod iyon habang patuloy pa din sila sa pagsuro sa akin. Nanlaki ang mata ko nang may sumakay na tao sa ibabaw ng kotse at pinaputukan ako sa dibdib. Mabilis na naman hidang buo kong katawan at kasabay nun ang panlalabo ng aking mga mata hanggang sa tuluyan na akong kinain ng dilim. Cassie, come on! Open your eyes, Cassie! Dinig ko ang malalakas na sigaw, halo-halo. Pero kalaunay humina din yun hanggang sa wala na ako madinig. Gray POV. Mau, ikaw na mag-ayos ng mga gamit ko. Hindi ko makontak ang Ma'am Cassie nyo eh. Nag-aalala na ako. Nagmamadali ako lumabas ng office. Hindi ko alam kung bakit may kakaiba akong nararamdaman. Mabilis kong minaneho ang aking kotse. Halos kalahating oras nga lang nang marating ko ang bahay. Manang Rosie, ang Ma'am Cassandra mo. Nasabi ko nang makapasok ako sa loob. Palingalinga ako pero hindi ko siya mahagilap. Sir, hindi pa po umuwi. Nagpaalam po kanina na magpapacheck up. Tuwang-tuwa pa nga po nung umalis siya. So sorpresahin niya daw po kayo. Hindi siya nakarating sa office ko. Hala sir, hindi ko po alam. Pumunta po dito kanina si Madam Glyza. Hinahanap niya rin po si Ma'am Cassie. Umakyat pa nga po siya sa kwarto niyo eh. Nagtatakbo ko paakit ng hagdan. Pagbukas ko ng pinto, may papel sa kama. Mabilis kong nilapitan yun. Taranta kong binuksan ng sobre at binasa ang sulat nun. Pagpapaalam iyon, pero alam kong hindi yun sulat ni Cassie dahil kilala ko ang kanyang sulat. Taranta na naman akong bumaba. Sinakyan ko ang aking kotse. Nag-drive ako hanggang sa marating ko ang bahay nila Mami. Open that damn gate! Galit na saad ko. Kahit nasa hallway na ako, pinaangil ko pa rin ang aking kotse. Bagay na ayaw ni Daddy. Sabay pa silang lumabas ni Mami. Son, why are you here? Ani Daddy pero hindi ko siya sinagot. Let's talk, Mama. Sa lubong na kilay na saad ko. Tell me where is my wife? Diretsang saad ko. I don't know, son. How about this? Pinakita ko yung peking sulat. Maaaring magahin niyo yung sulat ni Cassie, pero hindi yung mga disenyo na nilalagay niya kapag ako ang sinusulatan niya. Son, ano bang sinasabi mo? Ani Daddy, wala kasi siyang alam sa mga nangyayari sa pagitan ni Cassie at Mami. Mom, I'll ask you again. Where is my wife? Son! Ani Mami, mga hawakan niyang pisngi ko pero hinawi ko yung kamay niya. Siguruhin niyo lang na wala kayong kinalaman dito. Dahil itatakwil ko kayo, oras na napatunayan kung kayo ang may kagagawa ng pagkawala ni Cassie. Aalis na ako, Dad. Han, ano na naman bang ginawa mo sa anak mo? Dinig kong ani Daddy. Rodolfo, kahit baliktarin mo ko dito wala akong maisasagot. Baka talagang nanlalaki yung babae na yun at sumama na sa iba. Lalo ko nang gigil para bang gusto kong bumalik at isampalang sulat na ito sa kanila. Pero they are still my parents. Hindi nakita ni Mami ang laman ng sulat kaya paano niyang nalaman na gustong sumama ni Cassie sa iba? Alam kong meron siyang kinalaman. Sumakay ako sa aking kotse. Paglabas ko sa mansyon nila, napadukduk ako sa manibela nun. Bumubulong ako kung saan ko umpisang hanapin ang aking asawa.
Matamlay akong umuwi ng bahay. Dumiretso ako kaagad sa kusina para magbukas ng alak. Masama ang loob ko. Tinawagan kong muli ang numero ni Cassie pero ganun pa din yun nakapatay. Habang tinutungga ko yung alak sa bote, nakatanaw lang ako sa walang kwentang papel na nasa harapan ko. Nagtatanong kung nasan bang talaga yung asawa ko kahit alam kong hindi naman ako masasagot nun. Nang maubos ko yung isang bote, dumukdok ako hanggang sa abutan ng umaga. Sa ganoon umiikot ang buhay ko. Magtatrabaho, uuwi't iinom. Kung minsan, sa sahig ko na lamang pinupulot ang sarili ko. Madalas naman na si Manang Rosie ang gumigising sa akin. Umaasa ko na sana isang araw. Si Cassie naman ang gumising sa akin. Ang asawa ko naman ang mag-asikaso sa akin kahit alam kong malabo. Hindi ko na nga namalayan na pinaglipasan na pala ako ng panahon. 5 taon na ang nakalipas mula nang mawala sa akin si Cassie. Sir, magpahinga naman po kayo. Pigil sa akin ni Mau. 2 taon na yung anak niya. Kung minsan, sinasama niya pa yun dito sa office pag hinihiling ko. Halos hindi na po kayo nag-o-off. Ngumiti lang ako sa kanya. Dati nagagalit ka kapag nag-undertime ako. Syempre, wala naman akong gagawin sa bahay. Ngising biro ko na ikinangiwi niya. Sir, hindi po talaga bagay. Kayo naman po kasi, bakit pa po ninong ni Jess ang pinili nyo kung pwede ko naman kayong maging ninong? Naging seryoso tuloy ang mukha ko. Kung batukan kita dyan, sir naman, pinapasaya ko lang po kayo. Aniya, kaya napangisi din ako. O siya, titimplahan ko po kayo ng kape sandali. Tinangwan ko lang siya. Mula nang mawala sa akin si Cassie, natuto ko magpahalaga sa tao. Doon ko kasi mas na-realize kung gaano siya kahalaga sa aking buhay. Abala ko sa pagtitipa sa keyboard ko nang madinig ko ang pagbukas ng pinto. Ang bilis mo naman. Biro ko. Hindi siya sumagot kaya inangat ko ang paningin ko. Hindi ko inaasahan ang bisita na darating para sa akin. Naroon sa harap ko si Felicity, nakangiti habang naka-cross arms. How are you? Galak na bati niya sa akin. Ibinalik ko ang focus ko sa pagtatype ng keyboard. Maayos pa kanina bago ka dumating. Sarkastikong saad ko. Hindi siya kumibo. Sino naman ang nakiusap na pumunta ka dito? Tita asked me to do. Then, siya yung bisitahin mo, wag ako. Dahil wala akong sakit. Umalis ka sa harap ko kung hindi naman business matters ang sasabihin mo. Come on, Gray. Gusto niya pa sanang humirit nang titigan ko siya ng masama. Gwardya o ako? Mamili ka kung sino yung gusto mong kumaladkad sa'yo. Fine. Maarte nga niya. Alam kong darating din naman ang panahon na gugustuhin mo din ako. I swear. Kung ikaw ang magiging Cassie sa susunod na buhay ko, magpapakamatay na lang ako. Magsama kayo ni Mami. Total, kayo naman ang magkamuka. Sa inis ko, ako na ang nag-adjust. Tumayo ako't inis na lumabas. Nawala ang good mood na dulot ni Mau dahil sa bisita ko. Sir, heto na po yung kape nyo. Ani Mau nang magkasalubong kami. Pakibuhos nga dun sa insekto sa loob. Mamamatay yun sa init niyan. Sarkastikong saad ko. Naglakad-lakad pa ako hanggang sa mamataan ko si Macho. Hey, bati ko sa kanya. Napalinga siya sa akin tsaka ngumiti. Oh, bro, bati niya pabalik sa akin. Nakipag-shake hand pa. San ka galing? Bakit parang ngayon ka lang nagpakita? Well, I have many things to do. Naging busy ako sa business. Ikaw, kamusta ka? Heto, still lonely. Kibit balikat na sad ko. Tinapik niya ang aking balikat. I heard about Cassie and I'm so sad to know about her. Pakatatag ka lang bro. Sige na, una na ako. Tinanaw ko si Macho hanggang sa makalabas. Kasunod ang pagsulpot ni Mawa. Sir naman, ipapahamak niyo pa ako eh. Si Ma'am Felicity po pala yung nandoon. Ano? Hoy, patpatin. Si Cassie lang nag-iisa mong ma'am. Wala nang iba pa. Bulyaw ko sa kanya, tsaka ako siya inirapan. Naglakad ako muli. Nasa dulo na ako ng entrada ng hotel nang mamataan ko ang pamilyar na figura mula sa malayo. Ang bawat pagsalubong ng hangin sa mukha niya kasabay ng pagsayaw ng buhok niya. Pati na ang paghakbang niya palabas. Cassie? Nabanggit ko at akmang tatakbo palapit sa kanya. Pero kaagad din ako napako sa kinatatayuan ko nang may 3 mga bata na sumunod sa kanya at may kanya-kanyang yaya ang mga ito. Wow, amazing! Triplets po ba yun? Ngiting ani Mawa. Sino yung babae na yun? Natatarantang tanong ko kay Mawa.
Di ko po alam sir, magkasama tayo eh. Aniya at nilingon ko siya ng masama kaya nagtatatakbo siya sa clerk ng hotel. Ako naman, marahang sinundan ang mag-iina na yun. Nang makalabas ako, sakto na lumakad paalis ang kotseng sa kanya. Tinandaan ko yung plate number, napahigop ako ng hangin para bang sumisikip ang aking dibdib. Follow me on my office. Utos ko kay Mau, tsaka ako patakbong sumakay sa elevator. Hindi ko inalintana si Felicity na naroon pa din sa office. Kaagad kong sinulat ang numero na nasa isip ko bago ko pa iyon malimutan. Ano po ito? Ani Mau nang iabot ko sa kanya ang papel. Alamin mo kung sinong nagmamayari ng kotse na yan. And one more thing, ano ang pangalan niya? Hindi naman daw po nag-book sa hotel sir, may kaibigan lang daw pong sinilip. Lalong lumakas ang kutob ko na si Kasing ang nakita ko. Pero may malaking katanungan na lumalabas sa isip ko. Tulad ng bakit hindi niya ako pinuntahan. Kaninong mga anak yun at kung saan siya galing. But for now, kailangan ko maging kalmado bago pa ako mahalata ni Felicity na kanina pa nakamasid sa akin. Ano yung kinakataranta nyo? Tsaka sinong nagmamayari? Simulang tanong niya sa akin nang taasan ko siya ng kilay. Kasali ka ba? Lumayas ka sa harap ko at mas makakatulong ka pa kung gagawin mo yun. Pagsusungit ko dito. Naging malaking katanungan sa akin kung sino nga ba yung babaeng yun kahit pa hindi ko nakita yung mukha niya. Pero malakas ang aking pakiramdam na tama ang aking hinala na siya nga ang aking asawa. Nasa bahay na ako nang tumawag sa akin si Mau. Yes, ano, may balita na ba? Bungad ko, tsaka ako napatayo habang nakapamewang. Sir, kay Sir Matt po nakaregister yung kotse. Kumunot ang noo ko pero mas na bad trip pa ako nang pumasok sa pinto si Mami kasama si Felicity. I-text mo na lang ang details. Pinatay ko ang linya tsaka ako binaling sa kanila ang aking paningin. Anong ginagawa nyo dito? Buryong na bungad ko. Anak, wag mo naman masyadong pinagsasalita ng masasakit si Felicity. Ani Mami, hinawakan niyang braso ko pero kaagad kong binawi yun. Anong pinagsasasabi nyo? Kailan ko ba kinausap ng maayos yan? Anak, babae pa din naman siya at deserve siyang tratuhin ng maayos. Isa pa, siya ang nag-alaga sa'yo nung may sakit ka. Gumaling ka dahil sa kanya. Ma'am, please stop. Gumaling ako dahil sa gamot, hindi dahil sa kanya. Tsaka anong hindi deserve? Umisi ako ng sarkastiko habang kunot ang aking noo. Unang-una, you ask for it at hindi ako. Gagaling ako kahit wala siya. Ipapaalala ko uli sa inyo. Si Cassandra lang ang mamahalin ko at wala nang iba. Ihanda niyo yung paliwanag niyo oras na makita ko siya. Siguruhin niyo wala kayong kinalaman sa mga nangyari sa kanya. You know me, ma'am. Umiling-iling ako pero alam niyang may pagbabanta ang aking tinig. Now, Liv. Hindi ko kayo kailangan. Gray, wag mo namang kausapin ng ganyan si tita. Ani Felicity nang pagbalingan ko siya ng masama kong tingin. Ano ba dapat? Huwag kayong magkampihan dahil hindi niyo ako maluloko. Umalis ka sa buhay ng pamilya ko para hindi ako nagkakaganito. Isang beses ko pang sasabihin. Liv! Oras na hindi kayo humakbang, mas hindi niyo magugustuhan ang gagawin ko. Wala na yung malandi mong asawa pero nagagawa mo pa din akong ganyanin. Siguro nga ay nahipnotis mo ka na ng mangkukulam na yun. See? Hindi siya talagang dahilan kung bakit ko kayo ganitong tratuhin. Kasi is innocent. In fact, siya pa ngang nagpaalala sa akin na huwag kitang sagutin kahit punong-puno na siya sa inyo. She'll always tell me that you are my mother. Pero anong ginagawa nyo? Sinasaktan nyo pa siya at pinagtutulakan kahit wala naman siyang ginagawa. Huwag kayong mag-alala. Malapit na kaming magkita. Naglakad ako paakyat sa hagdan. Pagpasok ko sa kwarto, bumungad na naman sa akin ang wedding picture namin. Siya na ang pinakamaganda at pinakatatangis sa lahat ng mga babaeng aking nakilala. Walang papalit sa iyo kasi. Cassandra POV. Malungkot ako nakasakay sa kotse. Inaalala ko kung gaano kalalim ang pagtitig niya kay Felicity. Sa tagal ng panahon, hindi na nga siguro ko umasa na ako pa din yung mahal niya. Mula sa likod ng kotse, tinititigan ko ang tatlo naming anak. Mahimbing silang natutulog nang tumunog ang aking cellphone. Matt, hindi ka nag-iingat. Bungad niya, kaya napasinghap ako. Nakita ka kanina ni Gray. Hinabol ka niya. Buti na lang at nakalis ka na. Sorry, Matt. Sabi mo gusto mong pagbayarin ng mother-in-law mo. Hindi mo yun magagawa kung patuloy kang magiging pabaya.
Papalitan ko yung plate number ng kotse na yan. Sa talas ng pag-iisip nun, sigurado kung pinaiimbestigahan niya na ako, oras na malaman niya na ako yung may-ari ng kotseng sakay mo. Sorry talaga. Yun lang ang tanging nasabi ko. Pinatay ko ang linya, tsaka ako nag-focus muli sa pagmamaneho. Malabo pa sa ngayon, pero sisiguruhin kong makukulong yung matandang yun. Oras na napatunayan kong sangkot siya sa aksidenteng nangyari sa akin. 6:00 na ng umaga nang magising ako. Kailangan ko mag-asikaso ng pagkain ng mga anak ko. Kahit pa may mga yaya sila, ako pa din ang nag-aasikaso ng kanilang pagkain. Ang aga naman yan, napalinga ako sa pinto. Naroon ang best friend kong si Matt. Malaki ang pasasalamat ko sa kanya. Sa tulong niya, talagang nakayanan ko ang lahat. Kahit pa malaki yung pangungulila ko kay Gray, hindi pa ako pwedeng magpakita sa kanya. Sumuko na lang yung isip at katawan ko sa mami niya, kaya gusto kong ako naman ang tumapak sa niruyakan niyang pagkatao ko. Kailangan para alam ko din silang healthy. Okay na ba sa iyo ang bahay na ganito? Aniya, habang sinusuri ang loob, tumango ako sa kanya. Isa din kasi ito sa binigay niya sa akin. Diyos ko, iilan lang naman kami dito. Nga pala, plano kong pasukin ang cosmetic company ng mother-in-law ko. Sisiguruhin kong magmamakaawa siya para maibalik ang company niya. Susuportahan kita. Pinikitan ako ni Matt. Anyway, malapit na yung engagement namin ni Maris. Sana makadalo ka kasama yung tatlo. Galak na aniya sa akin. Ma'am, malakas na tinig mula sa hagdan. Tingin ko ay si Gidi na yun. Siya ang pinakamaingay. Nadinig ko ang sunod-sunod na yabag na palapit sa akin. Good morning, ma'am. Hinila niya ang kamay ko para mahalikan niya ang pisngi ko. Napalinga siya kay Matt. Hello, Tito Matt. Aniya, tsaka kumaway kay Macho. Napangiti si Matt nang pisilin ang pisngi ni Gidi. O, nasa na mga kapatid mo? They still sleep po. Makikita na po ba namin si Daddy ngayon? Inosenteng Aniya na ikinalungkot ko. Naupo ako sa paanan ko tsaka ko hinawakan ng pisngi niya. Anak, makikita mo din si Daddy pero hindi pa ngayon. Madami pa siyang inaasikaso. Napangiwi ako sa awa sa anak ko. Nakalabi siya at nanggigilid ang luha. Di ka naman po nagsisinungaling, di ba, Mami? Magkikita pa din po kami nila Daddy, di ba? You promise po? Napaluha na rin ako. Oo naman, hindi ako nagsisinungaling. Kahit si Daddy, excited na rin na makita kayo. Kaya lang busy pa siya. Naramdaman ko ang pagtapik ni Matt sa aking balikat. Naupo din siya sa tabi ko. Just trust your mother, little kiddo. Mom, know your best. Kaya wag kang matakot na magtiwala, okay? Sige na, gisingin mo na sila, Raven. Tumango ang anak ko. Alam kong kahit paano kumalma siya. Halos si Matt na kasi ang tumayong daddy sa kanila. Buti na nga lang at hindi ako pinagseselosa ni Maris. Tibayan mo lang, okay? Magiging okay din yung lahat. Paano? Una na ako. May sked ngayon si Grace sa company ko. Tingin ko, igigisa ko nun para paaminin. Umiiling na Aniya pero nakangisi. Huwag kang mag-alala. Pagsesilosin ko siya oras na mahuli niya tayo. Tumawa siya kaya hinampas ko ang kanyang balikat. Panay ka talaga kalokohan. Sumimangot ako pero kalaunan, ngumiti din nang umalis na nga siya. Nang umaga din na yun, pumasok ako sa kumpanyang ipinagkatiwala sa akin ni Matt. Mula pa lang ng bata kami, magkasama na kami kaya siguro ganoon na lamang ang tiwala niya sa akin. Nang mapangasawa ko naman si Gray, lalo pang lumawak ang kaalaman ko sa negosyo. Pareho kaming laki sa ampunan ni Matt pero nakita siya ng tunay niyang magulang kaya siya'y napabuti. Samantalang ako, marami pang pinagdaanan bago ko naabot ang mundo ni Gray. Ma'am Cassandra, marami pong lumipat na investor sa atin. Bungad sa akin ni Lexi ang ibinigay na sekretarya ni Matt. Oh, hindi ba't magandang balita ito? Bakit ganyan ang mukha mo? Miss Cassandra, you know their family. Alam kong kayo yung tatargetin nila. Oras na patuloy na bumagsak ang Fuego Cosmetics Company nila. Company nino? Sa mga Del Fuego po, halos matataas na investors ang lumipat sa atin. Minsan nang pinagtangkaan ni Miss Glyza noon at hindi yun malabong mangyari ngayon. Lalo na, oras na malaman niyang ikaw ang nagpapatakbo nito. Ipinako ko yung 2 siko ko sa mesa, tsaka ako pinagsalikop ang aking palad. Sinalo ko yung baba ko gamit ang likod ng aking palad. Well, that is not my problem. Ibang Cassandra na ang babanggay nila, Lexi. Miss, nag-aalala lang ako, lalo na't bata pa yung mga anak nyo. Salamat sa pag-aalala mo, Lexi. Pero wag kang mag-alala, hindi ako gagawa ng ikapapahamak ko.
Ngumiti ako at siya naman ay tumango. Nang lumabas si Lexie, sinilip ko yung mga anak ko sa aking kwarto. Abala sila sa paglalaro. Nakakatuwang isipin na 3 silang lalaki pero hindi sila nag-aaway. Ang mga anak kong si Gideon, Raven at Caspian, sinadya ko magpagawa ng room para sa kanila para din sa ganoon ay kasama-kasama ko sila kahit pa naroon ako sa trabaho. Nakangiti ako habang pinapanood sila nang pumasok muli si Lexie. Miss Cassandra, nais po kayo makausap ng pinakamataas na investors ng Fuego Cosmetics Company. Tumango lang ako at sumunod na sa kanya. Hindi ko alam kung bakit pero parang ang kaba ko'y gano'n na lamang kalalim. Siguro ay dahil ito sa paniningil ko sa mga kahayupang ginawa sa akin ni Glyza. Gray POV. Matyaga ako naghihintay sa conference. Kasalukuyan ako narito sa company ni Matthew. Puros pagkatok ko lang sa mesa ang nadidinig ko. Magpasalamat ka Matthew dahil may kailangan ako sa'yo. Mula nang ipanganak ako, ito pa lang yung unang beses na nagantay ako ng kulang 30 minuto. Buryong na ako pero kailangan kong maghintay dahil ako ang may kailangan. Napabuga ako ng paghinga nang madinig ko ang pagpihit ng pinto. Umayos ako ng upo. Akala ko'y tutubuan na ako ng lumot dito. Ngiting biro ko na ay kinatawa din ni Matthew. I'm sorry, may dinaanan pa kasi ako eh. Nagkamot siya ng batok tsaka naupo sa harap ko. So ano nga pala yung sadya mo? Sa tagal ng panahon ngayon mo lang ako dinalaw. Tumawa siya ng matunog. Gusto ko siyang sungitan pero hindi pwede dahil may kailangan ako sa kanya. Gaano ba kamahal yung loyalty mo? 1 milyon o bilyon? Tumaas ang kilay ko pero tumawa lang siya ng matunog ulit. Gray del Fuego, iniisip mo bang nasa akin ang asawa mo? Naitikom ko ang kamay ko na nasa loob ng aking bulsa. No, hindi lang ito isang palaisipan Matt dahil alam ko na nasa iyo siya. Mula sa bulsa ko, nilabas ko ang sobre kung saan naroon ang mga ebidensya ko na nasa kanya nga ang asawa ko. Gray, marami nang nagbago. Si Cassie dapat yung kinakausap mo't hindi ako. Aniya, kaya napatayo ako kasabay ng malakas kong kalampagin ang kanyang mesang pinaghaharapan namin. Walang magbabago. Cassandra is still my wife. Kasal kami. Pinangako namin yun sa simbahan. Mamahalin namin yung isa't isa hanggang sa huli. Kaya damn your reason, ilabas mo siya. Nanggagalaiting sad ko. Ang luha ko'y nagsimulang manggilid pero pinigil ko yun dahil para lang sa asawa ko yung luha ko at wala nang pwedeng makakita nun. Come on Matt, alam mo kung gaano ko kamahal yung kaibigan mo. Sabihin mo kung nasan siya. Huwag mo siyang itago sa akin. Bagaman nagtaas ako ng tono, naroon naman ang aking pakiusap. Gray, sinabi ko na hindi ka sa akin dapat nakikipag-usap tungkol kay Cassie. Huwag mo kong pilitin Matt. Banta ko dito. Nang mabakas ko na wala talaga siyang balak na magsalita, inililis ko ang suit na suot ko. Alam kong mayaman ka, kaya hindi ka matatakot kung malulugi yung company mo. Ayaw mo nang pakiusap, di ba? Sige, idadaan din kita sa dahas. Kinuha ko yung cellphone ko at tinawagan ng mga tauhan. Nakuha niyo ba? Bungad ko nang sagutin nila. Ang mata ko, hindi ko inalis kay Matt. Kunot ang noo niya at nangangapa kung sino nga ba yung kausap ko. Pinindot ko yung cellphone ko at hinayaang madinig niya ang isasagot ng aking tauhan. Opo sir, nasa kotse siya. Good, tipid na sad ko. Ngayon, mamimili ka. Magsasalita ka o hindi mo matutuloy yung engagement mo? Girlfriend mo, kapalit ng asawa ko. Nanlaki ang mata niya tsaka napatayo. Ang labi niya nagsimula ng mamutla. Gray, walang kinalaman si Maris dito. Alam ko, pero ngayon meron na. Masama akong kalaban Matt. Kaya kong talikuran lahat para kay Cassandra. Kung gusto mong maikasal, ituro mo kung nasa Mati Incorporation siya. Tumulo ang luha niya matapos ay pabagsak siyang naupo. Wag na wag tatawagan si Cassie para sabihin na pupunta ako doon. Makukuha mo yung fiancé mo kapag kaharap ko na ang asawa ko. Umirap ako tsaka nakapamulsang naglakad tulad ng payapang dagat. Tahimik ako kung gumalaw pero kaya kong lumunod sa isang malakas na alon lang. Del Fuego ko Matthew. Yon ang itanim mo sa isip mo. Yon ang mga katagang iniwan ko bago tuluyang umalis. Pagdating ko sa Mati Building, nakatingin ang lahat ng staff sa akin. Hindi ko sila pinansin dahil ang asawa ko lang naman ang aking kailangan. Sumakay ako sa elevator.
Mukhang abala ang lahat dahil mag-isa lang ako dun hanggang sa may isang floor na hinintuan ng elevator. Pagbukas, may babaeng nag-aabang sa labas. Nanlaki ang mata niya nang ako'y makita. Tinignan ko ang pangalan na nakapin sa dibdib niya. Secretary. Marahil siya ang tumatayong kanang kamay dito ng asawa ko. Akmang atras siya para tumakbo nang hilahin ko siya papasok. Mr. Del Fuego. Bakas ang takot sa mata niya. Dalhin mo ko sa conference. Walang emosyon na sad ko. Sir, aapila pa sana siya pero hindi ko na siya hinayaang makapagsalita pa. Gusto ko makausap ang boss mo. Sir, hindi po namin inaago yung mga investors nyo. Kusa po silang lumalapit. Takot na aniya. Siguro iniisip niyang balak kong saktan si Cassie. Kung ganon, sabihin mo sa boss mo na malaking investor ang nais ko mausap sa kanya. Huwag mong sasabihin ang pangalan ko. Binabalaan kita. Pananakot ko sa kanya. Hindi siya sumagot pero alam ko namang nakuha niya ang nais kong sabihin. Tulad kanina, mukhang mag-aantay na naman ako ng matagal pero akala ko lang pala yun. Nakatanaw ako sa maaliwalas na paligid ng lugar nang makadinig ako ng yabag. Nakatalikod kasi ako sa pinto kaya hindi ko nakita kung sino ang pumasok. Good day, sir. Nakagat ko ang aking ibabang labi. Boses kasi iyon ng taong 5 taon kong pinangungulilaan. Dahan-dahan na naging paglingon ko hanggang sa magtama ang aming paningin. Nakita ko yung paglunok niya pero wala akong mababakas na pangungulila. Cassandra, tawag ko sa kanya. Nakatanaw lang siya sa akin tsaka lumunok at ngumiti. It's Miss Cassandra Madrigal, Vice President of this company, sir. Naglakad siya palapit sa akin at iniabot ang kamay niya para makipagkamay. Umiling ako habang nakatingin sa kamay niya. No, this can't be. Tila maluluhang saad ko. Nagka-amnesia ka? What are you talking about, sir? Ngumiti siya tsaka niya binawi ang kamay niya na hindi ko inabot. This is my gray wife. I am your husband. Tumulo ang aking luha. Nakatingin lang siya sa akin tsaka siya ngumiti pero talukap ng kanyang mata ay paiyak na. Sir, masyado niyong inaabala yung oras ko. For business matters lang kaya ako nandito. Kung wala na kayong sasabihin, makakaalis na kayo. Aniya, tsaka siya naglakad palabas. Hinabol ko siya pero hindi ko na siya nakita pa. Sa inis ko, nasuntok ko ang pader na naroon sa gilid ko. Hindi ko alintana ang sugat na nagawa nun. Kahit malakas ang pagpatak ng dugo ng kamay ko, kinuha ko yung cellphone ko at tinawagan si Matt pero hindi niya yung sinasagot. What are you doing, Mr. Del Fuego? Napalinga ako sa likuran ko. Naroon si Cassandra. Halata na umiyak siya. You're bleeding. Aniya pa pero hindi ko yun pinansin. Sa halip pa hinila ko siya palapit sa akin at niyakap ng mahigpit. Nadinig ko ang pagsinghot niya at sunod-sunod na pag-iyak. Ano bang ginagawa mo, sir? Aniya habang umiiyak. No, wala kang amnesia. Hindi ka pwedeng magkaroon nun. Hindi mo ko pwedeng makalimutan, Cassandra. Luha ang sad ko. Naramdaman ko ang mahigpit na yakap niya sa akin. Please, let me go. Sad niya, pero umiling ako. Ibinaon ko yung mukha ko sa gilid ng leeg niya. No, hindi na. Wife, sorry. Kung nasagot ko lang sana yung tawag mo nun, hindi ka nawala sa akin. Pikit ang mata ko habang umiiyak. Alam mo ba kung gaano ko nawala sa sarili ko? Wife, maawa ka. Huwag mo na akong iwan. Bumitiw ako sa yakapan namin, tsaka ako sinalo ang mukha niya. Ma'am, sunod-sunod ang pagtawag sa kanya ng 3 magkakamukhang bata mula sa malayo. Nag-aalala ang mukha niya nang tumingin sa akin at sa mga bata. Sino yung mga batang yan? Bigla akong napatigil sa pag-iyak. May iba ka ng pamilya? Tila, dinurog ako ng sarili kong tanong. Gray, pakiusap. Umalis ka muna. No, sino yung mga batang yan? Hinawakan ko ang magkabilang braso niya, tsaka ako siya pinilit na sumagot pero tumingin siya sa malayo. Kasi, wag mo kong gawing tanga, sumagot ka please. Anak mo ba sila sa iba? May iba ka na ba talagang kinakasama? Para ako nang hina nang wala akong madinig na sagot. Nabitiwan ko siya nang may malakas na brasong humatak sa akin. Labas na to sa usapan, Gray. Sabi mo gusto mo lang malaman kung nasan siya. Masama ang tingin sa akin ni Matt. Umalis ka na. Matt, may sugat siya. Ani Cassie, pero malungkot lang akong tumingin sa kanya. Hinawakan ni Cassie ang kamay ko pero tinapon ko lang yun palayo sa akin. Masaya ako para sa'yo. Mahal kita, Cassandra.
Emosyonal na nasabi ko, tsaka ako naglakad palabas. Pakiramdam ko'y bigla ko namanhid. Ang sugat na kaninang nararamdaman ko makirot ay nawala dahil mas masakit pa pala ang sugat na nasa dibdib ko. Pagsakay ko ng kotse, dumukdok ako dun sandali, patuloy sa pag-agos ang luha ko. Para bang tinakasan ako ng ganang mabuhay. Iniisip ko kung gaano siya kasaya sa bago niyang karelasyon ng mga nagdaang taon. Habang ako heto, baon pa din sa lungkot at pagdurusa. Tamad kong binuksan ang makina ng kotse ko, tsaka ako nagmaneho. Dinala ko ng sarili ko sa isang bar dahil tingin ko, alak din ang aking kailangan. Nakailang bakit na ako tumaasa na makakalimot sa sakit na nararamdaman, pero parang hindi pa din ako tinatamaan. Umilaw ang cellphone ko na nasa mesa. Nag-ring yun at nakita kong si Maris ang tumatawag. Ano, nagkausap ba kayo? Pikit ang mata ko habang nakasandal sa sofa. Walang lakas sa mga kamay kong may hawak sa linya. Ano pang pag-uusapan? May iba na siyang mahal. May anak na sila. Gago ka? Galit na sigaw niya. Para saan pa yung pagkukunwaring pag-kidnap mo sa akin kung hindi mo naman pala malalaman ng totoo? Anong totoo? Nakasal na siya sa iba? Nagputol-putol ang linya. Yung mga bata. Yun ang nadinig ko. Anak mo. Matapos nun, tuluyan nang namatay ang linya. Pagdilat ko ng mata ay nasa bahay na ako. Kaagad ako napatayo ng bangon. Maliwanag na paligid ang sumalubong sa akin. Umaga na. Tumayo ako pero sandaling natigilan ng kumirot ang aking ulo. Naglakad ako pababa. Malayo pa lang, naamoy ko na may nagluluto sa kusina. Kumunot ang noo ko nang makita ko si Mami. Ano na naman bang ginagawa niyo dito? Dumiretso ko sa kusina. Inabutan kong nagluluto doon si Felicity. Anong pakuluyan? Wala ako ipapasahod sa'yo. Lumahis ka na. Gray, hindi naman na kita kukulitin. Bahala ka na kung anong gusto mo. Kung ayaw mo talagang maging nobyo ko, titigil na ako. Basta hayaan mo lang na asikasuhin kita, okay? Ngumiti siya pero inirapan ko lang siya. Bumalik ako sa salat na upo doon. Inilapag ko sa mesa ang iniinom kong mineral. Anak, hindi ka ba nababahala? Umpisa ni Mami. Hindi, mas okay nang tumanda akong mag-isa. Kung gusto nyo, kayo ang magpakasal ulit sa babae na gusto nyo. Nawawala ng pasensyang wika ko. Tumikim si Mami. No, it's not about Felicity, anak. Hindi ba? Bakit? Suko na ba kayo? Anak, wala na tayong investor sa Del Fuego Cosmetics. Naglipatan na lahat sa Mati Incorporation. Lalo tuloy ako nainis dahil pinapaalala niya si Cassandra. O ano naman, iba yung company ko sa inyo. Baka may pagkukulang kayo kaya nila kayo iniwan. Anak, alam mo naman na business-minded din ako tulad yun ng daddy mo. Ano namang pagkukulang ko? Tulad ng hindi pa kumikita, nasa pautangan na ang tubo at puhunan ng investors dahil sa pagkakasino nyo. Hindi niya yata inaasahan na makakarating sa akin ang mga ginagawa niya. Manang Rosie, may hangover ako. Pahingi nga ho ng medicine. Sigaw ko dito. Ilang minuto lang, binaba niya na sa akin ang gamot na hinihingi ko. Nagkita na kami ni Cassandra. Saad ko, tsaka ininom ang tabletas. Talaga po, sir? Galak na ani Manang. Nasalo niya ang bibig niya, wari maluluha sa tuwa. Pero reaksyon ni Mami ang inaabangan ko. Oh, ba't parang nawalan kayo ng kibo? Namumutla kayo ah. Okay lang ba kayo? Sarkastikong biro ko, tsaka akong umisi. Huwag kayong mag-alala. Di ko pa naman tinatanong kung anong nangyari sa kanya. Kaya kumalma muna kayo. Anak, huwag kang maglalalapit sa kanya. Lulukuhin ka lang ulit nun. Nauutal na aniya. Halata ang biglaang pagkabalisa niya matapos ay tumahimik sandali. Calm down, mama. Sinabi ko lang para hindi na kayo masurpresa. Pero huwag kayong gagawa ng ikagagalit ko. Oras na nawala ulit si Cassie, ay kayo na ang paghihinalaan ko. Kumain na kayo. Nakaluto na ang daughter-in-law nyo na susunod nyo ng magiging anak. Sad ko tsaka ako umakyat pabalik sa kwarto. Bala ko sanang magpahinga dahil masama ang pakiramdam ko. Pero lalo lang ako napapagod kung patuloy ko silang makikita dito sa bahay. Bala ko ding paimbestigahan ng mga batang yun. Madalang lang na pumalya ang kutob ko. Pero parang sinasabi niya na wag ako malungkot. Dapat ngay magsaya pa ako. Cassandra POV. Don't pressure too much. Ani Matt, nang puntahan niya ako sa office. Kasabay noon nang tumawag si Lexie sa akin. Miss Cassandra, napirmahan na po ni Mrs. Del Fuego ang kontrata. That's good to hear, Lexie. Pinatay ko ang linya. Magkikita na kayo. Anong pinaplano mo? Paghingi lang niya ng tawad ang kailangan ko.
Hindi pa malinaw ang nangyari sa akin kaya hindi ko pa maaaring buksan ng tungkol doon, Matt. Matagal pa. 1 linggo pa yung schedule ng pagkikita namin kaya kahit paano makakapaghanda pa ako. Tumango si Matthew. So paano? Kailangan ko na ding umalis. Asahan ko kayong 3 mamaya sa party, okay? Tumango ako tsaka ngumiti. Bumukas ang pinto malapit sa kinaupuan ko. Lumabas si GD mula sa kwarto. Oh, ba't mo iniwan ang mga kapatid mo? Naglalaro lang po sila, Mami. Sa kanilang 3, si GD ang pinakamabilis ng progress. Bulol pa yung 2 kambal niya. Siya naman diretso na ako magsalita. Pati sa pag-iisip ay mas lamang siya. Hinaplos ko ang ulunan niya. Malungkot ka ba, anak? Tanong ko at humilig siya sa akin. Ma'am, yung guy nung nakaraan, kamukha niya po si Raven. Siya na po ba si Daddy? Ang Daddy Gray namin? Napapikit ako. Napakasarap madinig na tawagin ng anak kong Daddy si Gray. Oo anak, siya na nga. Then, bakit po siya umalis? Bad kids po ba kami? Ayaw niya po sa amin? Iniangat niya ang paningin niya sa akin. Mami, why are you crying po? Inosente niyang hinaplos ang pisngi ko. Pinahid niya ang luha sa mata ko. Hindi, mahal kayo ni Daddy kaso hinahanap na naman siya sa business niya. Mas mahalaga pa po ba yun kaysa sa amin? Alam niyo po, palaging umiyak si Caspian, Mami. Siya po yung pinakatahimik sa amin pero siya po yung pinakaiyakin. He asked me po kung kailan tayo matatawag na family. Napangiwi ako dahil sa walang yan nilang lola. Ganito kapait yung dinadanas ng mga anak ko. Konting tiis pa, gusto ko siyang paluhudin. Matapos ng ilang taong pang-aapi niya sa akin dahil mula ako sa kaawa-awang lugar. Oras na mapatunayan kung siyang nagpapapatay sa akin, hindi ko siya mapapatawad. Kung hindi pa dumating si Matt ng araw na yun, tiyak na patay na ako. Matapos akong barilin ng lalaki sa aking dibdib, akala ko'y katapusan ko na. Mabuti na lamang dahil sa kwintas na binigay ni Gray tumama ang bala. Gumilid kasi yun mula sa aking dibdib nang tumabingi ang kotse na sakay ko. Sinubukan namin kuhanan ng statement sa mga pulis pero pawang mga pipi at bingi sila. Pati ang footage ng CCTV, wala kami nahagilap. Tanging ang bala lamang na nasa kwintas ko ang aming katibayan at hanggang ngayon inaalam pa kung sinong nagmamayari nun. Nais ko ding sabihin kay Daddy ang ginawa sa akin pagmamaltrato ng asawa niya. Palagi kasing natatakpan ng mami ni Gray ang katotohanan sa tuwing tinatanong ako kung bakit madalas akong umiiyak nun. Pero tulad nga ng sinabi ko, noon yun, pagbabayarin ko siya ngayon. Nang hapon ding yun, nagkasikaso kami kasama ang 3 kong anak. Siyempre tuwang-tuwa sila dahil bihira ko lang silang isama sa party. Ma'am, madami po bang chocolate doon? Usisa sa akin ni Raven habang nasa likuran silang 3. Ngumiti ako tsaka tumango. Napakagagwapo ng mga anak ko sa itim nilang suit. Mas lalong naging kahawig nila yung daddy nila. Alam kong hindi mahalata kaagad ni Gray na anak niya yung mga batang ito dahil palagi silang nakakap or bonnet. Tulad na lamang nang makita niya ang mga ito. Malamig sa office ko kaya nakabonet sila ng panahon na yun. Pagdating namin sa venue, nauna na ang mga yaya nila sa loob. Hanggang gate lang kasi pinapayagan ng kotse kaya kailangan talaga naming maglakad sa hallway. Sa malaking resort nila Maris ginanap ang party kaya medyo strict. Naglalakad na kami mag-iina nang matanaw ko ang figura ni Gray mula sa malayo. Nakatingin siya sa akin matapos lumipat sa mga anak ko ang paningin niya. Gray POV. Ano, may nakuha ka bang details? Bungad ko kay Mau nang siya'y aking tawagan. Nasa office ako't problemado kakahintay sa update niya kaya minabuti ko na lamang na maunang tumawag. Wait lang po sir, kausap ko po yung agent. Ani at pinatay ko ang linya. Kasunod nun nang pumasok ang manager ng company ko. Good day sir, personal pong pinapaabot ni Ma'am Maris ang invitation niya. Kinuha ko yun at binasa. Tsaka po sir, may 3 meeting po kayo around 1 to 4 in the afternoon. No, ayoko munang umattend sa ganyan. Kung may extra kang oras, makikisuyo ako Franz. Pakiusap ko sa kanya. Hindi siya kumibo at tumangulang bago lumabas. Nagulo na naman ako. Nawala na naman ako sa focus sa buhay ko dahil kay Cassandra. Pero iba ngayon, iba ang pakiramdam ko. Para bang kaunti na lang, magiging okay na ulit kami. Napailing na lamang ako at binaling kong muli sa sobre ang paningin ko. Naroon ang detalye ng engagement party na sinabi niya sa akin nung nakaraan. Hindi pa nga ako tapos na basahin ang detalye nun nang muling magring ang aking cellphone. Gray, si Felicity ang nasa linya.
Alam kong may natanggap kang invitation mula sa mga Hans. Pwede ba kitang maging partner doon? Pupunta din kasi ako. Mas prepared ko ang pagiging mag-isa. Kung kailangan mo ng may kapareha, huwag ka nang pumunta. Total hindi ka naman ganun kahalaga. Pinatayan ko siya ng linya. Bumalik ako sa swivel chair. Pagod ang katawan at isip ko. Pumikit ako at pinilit kong dito matulog. Maya-maya pa, bumukas ang pinto at pumasok si Mau. "Sir!" Gising niya sa akin. Pagmulat ko ng mata, nakaupo siya sa upuan na naroon sa harap ko. "Heto na po." Inilapag niya sa mesa ko ang brown envelope. "Alam kong masusurpresa kayo. Oras na buksan niyo yan." Aniya, kaya kumunot ang noo ko. Wala pong naging karelasyon si Ma'am Cassandra sa mga nagdaang taon. Tinignan ko siya ng masama, tsaka ako pinalo sa ulo niya yung envelope. "Baliw ka talaga. Paano po magkakaroon ng intense? Sinabi mo na." Hindi pa pala doon natatapos ang katotohanan. Dahil ang 3 batang kasakasama ni Cassandra ay mga anak ko. Nasalo ko ang aking noo at hindi makapaniwala. Tinignan ko si Mau at nakatingin din siya sa akin. "May anak kami, Mau." Ganun na lang kabilis na nagpalit ang emosyon ko. Tinignan kong muli ang papel at sinigurado na hindi na mali ang aking tingin. Napatayo ako. Gustong bumuhos ng luha ko pero hindi pa ngayon. Tumingala ako. Naramdaman ko ang pagyakap sa akin ni Mau. "Sir, masaya po akong malaman na sa wakas natupad na po yung matagal niyong hiling." Tinapik ko ang likod ni Mau. 5:00 ng hapon nang magpa-deliver ako ng suit. Bala ko nang dumiretso sa venue ng party ni Maris. 6:00 naman nang tumungo ako doon. Wala pa halos bisita, kaya naglakad-lakad muna ako. Natanaw ko ang sabay na pagbaba ni Mami sa kotse kasama si Felicity. Talagang hindi sila mapaghiwalay. Napapaisip tuloy ako kung hindi ba nagagalit si Daddy. Mas mukhang may time pa kasi si Mami kay Felicity kaysa kay Daddy. "Gray!" Tawag sa akin ni Felicity pero iningusan ko siya at takmang maglalakad palayo nang hawakan niya ang kamay ko. "Tignan mo, a-attend ka din pala, hindi mo pa kami sinabay." Binawi ko ang kamay ko. "Pwede ba? Alam mong hindi ako natutuwa kapag nakikita kita, lalo naman nang mahawakan ka." Wala akong pakialam kung sino yung makadinig sa sinabi ko. Napatigil ako nang madinig ko ang muling pagbusina ng sasakyan sa bukana ng malaking resort. Naglakad ako ng medyo mas malapit dahil may inaantay ako. Hindi ako nagkamali dahil siya na nga ito. Bumaba sa kotse si Cassandra kasama ang 3 kong anak. Gusto kong maluha. Gusto kong itanong sa sarili ko kung gaano ko kagago. Paano kung hindi nakilala ang sarili kong mga anak? Kamukha ko sila. Nabato ko nang magtama ang mata namin ni Cassandra pero binaliwala niya ako. "Is that Cassandra?" Tila wala sa ulirat nang sabihin niyo ni Felicity. "I thought she's died." Bigla ay para siyang nadismaya. Nanginig ang kamay niya kasabay ang pag-iling. "No, wala na siya diba?" Bigla ay parang nawala sa sarili si Felicity. "At sino nagsabi sa iyong patay na siya?" Salubong ang kilay ko pero hindi niya ako nasagot. Nang tumakbo siya sa kung saan, may pagtataka man, mas kailangan kong unahin ngayon ang mag-iina ko. Bantay sarado sila ng mga gwardya, lalo na ang mga bata, kaya tiyak, mahirapan akong lapitan sila. Kahit papaano'y kumalma ako. Sinubukan ko munang mag-enjoy sa party habang umahanap ng tiyempo na makausap si Cassandra. Nabaling ang mata ko kay Mami na seryosong nakatingin kay Cassandra habang yakap niya ang halatang umiiyak na si Felicity. Naglakad ako palapit sa kanila. Ano namang pagdadrama yan? Bakas ang pagkagitla kay Mami. "Nakita mo na? Tama yung hinala ko. May ibang lalaki yung asawa mo." Kunwari ay galit na aniya. "Tahan na, iha. Wala namang dapat ikabahala." Pagpapakalma niya kay Felicity. "Bakit ba hindi nyo nalang tanggapin ng totoo? Kailanman, hindi ako magkakagusto sa babaeng nais nyo. Si Cassandra lang ang mamahalin ko, Ma'am." Tumingin sa akin ng lumuluhang si Felicity. "Mahirap ba akong mahalin? Bakit hindi na lang ako? Masigit pang pagmamahal ang kaya kong ibigay." Napangisi ako ng matunog. "Oo, tama ka. Pero iba ako. Mas hindi kita kayang mahalin. O baka mas kamuhian pa kita. Oras na malaman ko na kasabwat ka ni Mami sa 5 taon na pagkawala ni Cassie. Talaga bang pinagbibintangan mo ko?" Putol sa akin ni Mami. "Hindi. Siyempre hindi." Ngumisi ako dito dahil malapit ko nang malaman ng totoo at hindi ako magdadalawang isip na ipakulong kayo. Banta ko tsaka ako sila nilayasan. Napakarami ng kumakausap sa akin at nagtatanong sa kumpanya.
At syempre dahil Del Fuego ang apelyido ko, inaasahan ko na may magtatanong sa akin tungkol sa paluging company ni Mami. Well, hindi naman kasi ako nakikialam sa pag-handle niya since own money naman niya yung ginamit niya doon. Ngiting sagot ko. Mas focus ako sa sarili kong buhay dahil may pamilya na rin naman ako. Pansin namin na hindi kayo gano'ng nag-uusap ng wife mo. Hindi ba totoo yung balitang na lalaki siya at nagkaanak sa iba? Sa totoo lang, gusto kong suntukin ang nagtanong na yun pero masyadong madaming tao at ayoko ding makasira ng party kaya dinaan ko na lamang yun sa malakas na pagtawa. Sandaling tumama ang mata ko sa isa sa mga anak namin ni Cassie. Kanina ko pa din kasi napapansin ang pagtanaw-tanaw niya sa akin. Sino naman ang nagpakalat nun? Tawang tanong ko nang ibaling ko muli sa kanila ang paningin ko. Ang mami mo. Putol niya sa akin na ikinabura ng ngiti ko. Mawawala na sana ako sa mood nang makadinig ako ng matinis na boses. Daddy! Natigilan ako. Hindi ko alam kung ako nga ba yung tinatawag ng batang yun. Isa sa 3 anak namin ni Cassandra. Abala ang mami niya sa pakikipag-usap sa di kalayuan. Nagtatakbo ito palapit sa akin at ako'y niyakap. Napalunok ako. Hindi ko alam ang akmang ire-react. Salo-salo ang aking nararamdaman. See? Anak ko yung mga batang yun. Lakas loob na aking sabi. Hindi ko akalain na ganun pala kasarap sa pakiramdam na angkinin sila. Please excuse me. Kinarga ko ang anak ko. Doon pa lang, gusto ko nang maging emosyonal. Nakakapit ang kamay niya sa leeg ko at mariing idinidikit ang kanyang sarili sa akin. Umalis kami sa kumpulan ng tao at pumunta sa likod na alam ko makakapag-usap kami ng maayos. Binaba ko siya, tsaka ako lumuhod para mayakap ko siya ng mahigpit. Hindi ko alam, naiiyak ako ng gusto. Anak, saad ko habang tuloy sa pagbuhos ang aking luha. Diyos ko anak ko, minsan pang sabi ko, Daddy, hindi ka na po ba busy? Hindi naman ako busy anak pagdating sa inyo. Paano mo na lamang ako yung daddy mo? Anong pangalan mo? Gideon po. Sabi po ni Mami palagi kang busy kaya hindi ka umuwi. Nung andun ka nga po sa office ni Mami, gusto ka naming yakapin. Kaso iniwan mo kami. Parang nadurog ang puso ko. Napasalampak ako dahil nasaktan ko yung damdamin ng mga anak ko nang wala akong kaalam-alam. Pakiramdam ko, napakawala akong kwenta. Palagi ka pong kinukwento sa amin ni Mami kung gaano mo kami kamahal. Si Caspian po palaging umiiyak kasi gusto niya na po kayong mahag. Biglang tumulo ang luha niya. Sa inis ko sa sarili ko, napatingala ako kasabay ng sunod-sunod na pagtulo ng aking luha. Anak, hayaan mo, hindi na ulit mawawala si Daddy, promise. Ngumiti ako tsaka ako siya niyakap. Pero sa ngayon, bumalik ka na muna sa mami mo. Huwag mong sabihin na nagkausap tayo ha. Maliwanag, hayaan mo at hahanap ako ng tiyempo para magkausap kami ng mami mo. Hinaplos ko ang gilid ng buhok niya tsaka hinagka ng noo niya. Sabihin mo sa mga kapatid mo kung gaano ko sila kamahal, okay? Inosente siyang tumango. Naglakad siya palabas sa madilim na lugar kung saan kami naroon. Hindi ko inasahan ang gagawin niya. Bigla siyang sumigaw ng mami kaya kinabahan ako. Nilapitan ko siya pero nagtatakbo siya palapit sa akin. Nilagpasan niya ako't nagtago. Kasunod nun, ang galit na mukha ni Cassandra. Gray? Aniya, habang lukot ang noo niya. Nasaan ang anak ko? Lumingon ako sa likod kung saan nagtatago si Gideon. Marahil ito ang nais niya, ang magkausap kami ng mami niya. Ilabas mo yung anak ko. Galit na sigaw pa niya. Hindi ako sumagot. Sa halip, tinawagan ko si Mauna kanina pa nariyan sa pagkakaalam ko. Kunin mo yung mga anak ko. Nandito kami sa likod ng stage. Nalaki ang mata ni Cassie. Siguro'y nagtatanong siya kung paano ko nalaman na anak ko ang mga batang kasama niya. Dumating ka agad si Mau. Gideon baby, sumama ka muna kay Mau. Lumabas siya mula sa kortina na naroon sa stage tsaka naglakad palapit sa amin. Sorry po mami. Aniya, bago tuluyang umalis. Alam mo na pala, tumingin siya sa malayo. Oo, hanggang kailan mo balak itago sa akin ng totoo? Wala Gray, wala akong balak. Kaunting pag-intindi mo lang ang gusto ko. Sinira ng nanay mo yung buhay ko, ang buhay ng mga anak ko, pero hindi ko siya mapagbayad dahil wala akong ebidensya. Ano bang ginawa niya? San ka ba kasi galing? Anong nangyari sa mga nagdaang taon? Paano kung nagkaanak ng 3? Obviously, magkakamukha sila Gray. Triplets sila. Nasa kahabaan ako ng highway at bala kong dalawin ka para sorpresahin.
Pero ako yung mas nasurpresa. Pinabangga ng nanay mo yung kotseng sakay ko. Pinabaril niya ako. Ano? Paano nangyari ang mga bagay na yun? Dahil hindi tao yung nanay mo. Demonyo siya, Gray. Biglang bumuhos ang luha niya. Gusto ko lang magkaroon ng maayos na buhay ang mga anak ko. Pero gusto niyang ipagkait yun. Sa tuwing wala ka, palagi niya akong tinatrato na isang katulong. Isang alipin dahil nagmula ko sa ampunan. Pero lahat yun tiniis ko. Dahil mahal kita. Pero hindi nakasama doon ang pagtangka niya yung buhay ng mga anak ko, Gray. Dahil ibang usapan na yun. Wala akong makalap na ebidensya. Dahil pinaboran niyang lahat ng footage. Binayaran niya ang mga pulis para wala akong mahanap na katibayan para ipakulong siya. Kinailangan ko magtago dahil alam kong desidido siyang patayin ako. Calm down. Saad ko tsaka hinawakan ng mga braso niya. Gagawin ko kung anong ginagawa ng isang ama. Inang protektahan ng kanyang pamilya. Gawin mo kung anong gusto mo. Aalalayan kita. Magiging haligi mo ko, Cassandra. Hinaplos ko ang kanyang pisngi. Kahit pa magulang mo yung makalaban ko. Minsan ko nang sinabi, mahal na mahal kita kahit ano pa man ang mangyari, ay hindi magbabago yun. Hihintayin ko makuha mo yung gusto mo hanggang sa pumayag kang mabuo ulit tayo. Mabuo? Paano kayo ni Felicity? Ang mga titig mo sa kanya may laman. Kumunot ang noo ko at pinitik ko ang noo niya. Oo, tama ka. Mayroon ngang laman, Cassandra. May lamang galit dahil siya ang dahilan kung bakit hanggang ngayon pinipilit pa din ako ni Mami. Maaaring mawala ka ng mahabang panahon pero ang selyo at sumpaan natin nandito pa din sa puso ko. Walang ibang makakapagbukas ng kandado nito. Niyakap ko siya ng mahigpit. Gray, ayokong pag-initan ako muli ng mami mo. Lalo na't may mga anak tayo. Kaya mas maigi kung manatili tayong stranger. Hindi ko ba pwedeng makasama ang mga bata? Pwede naman, pero sana palihim lang hanggat hindi ko pa nagagawa yung gusto ko, Gray. Tumango si Gray. Minabuti na naming bumalik sa party dahil baka hanapin na din siya ng magaling niyang nanay. Nauna siya at nahuli naman ako. Tama nga yung hinala ko dahil titig na titig ang mother-in-law ko sa anak niya. Akala niya isang paslit na mananakaw si Gray. Naputol ang pagmamasid ko nang humarang isang lalaki sa harap ko. Hi, I am Lester Santiago. Isa ko sa mga investors mo. Pakilala niya sa akin. Gwapo siya at may sinabi din ng katawan. Pero kumpara kay Gray, wala itong panama. Inalok niya sa akin ang kamay niya. Hello sir, ako si Cassandra. Akmang tatanggapin ko na ang kamay niya nang may magsalita sa likod niya. Hindi naman siguro obligadong magpalitan ng shake hands kung first time palang nagkakilala, hindi ba? Hinarap siya nito at tulad ng inaasahan ko ay ang protective ko itong asawa. Sino ka naman? Ang magalang na tinig kanina ni Lester biglang umalsa at naging mayabang. Oh, I forgot to introduce myself. Ani Gray habang nasa bulsa niya ang kanyang kamay. I'm Gray Del Fuego, Cassandra's major investor. Tumaas ang kilay ni Lester. So, ano naman kung major investor ka niya? Halata na nawawala na ng pasensya si Lester. Chill, wala pa akong ginagawa, wag kang magalit. Bahala ka, wala ka nang ang panama sa akin, babawasan mo pa lalo. Natatawang biro ni Gray, tsaka niya ako inakbayan. I'm her husband too. By the way, kung hindi ka lang naman na-inform. Sa inis ni Lester, iniwan na lamang niya kami doon. Ano ka ba? Kakasabi ko lang na hindi pa tayo okay, hindi ba? Hindi mo naman sinabi sa aking bawal palang magselos. Tumawa na naman siya. Ako itong parang iwan ngayon. Kinikilig kahit wala pa siyang ginagawa. Wala na sila, Mami. Pwede na kitang suluhin. Bulong pa niya sa akin. Ang mga anak ko, mga anak natin. Pagtatama niya sa aking sinabi. Tulog na sa kotse. Bulong niya. Pailan-ilan na lang din ang bisita. Kaya minabuti na naming umuwi. Akala ko may uuwi ang iba si Gray pero nandun pala siya sa likodan namin at nakabuntot. Pagbaba ko sa kotse ay siya na ang nagbuhat kay Gideon at Raven. Ako na ang bumuhat kay Caspian. Nakatanaw lang kami sa mga anak namin, lalo na si Gray. Napakahaba ng panahon nang umalis ako sa tabi nila. Labis kong ikinalulungkot yung asawa ko. Huwag ka nang malungkot, ang mahalagay maayos tayo ngayon. Naantok na ako. Tinalikuran ko siya pero hinila niya ang braso ko pabalik. At saan mo ko balak patulugin? Sita niya sa akin. Dapat ba sa tabi ko? Sinabi ko na, panahon lang ang lumipas pero hindi tayo. Gusto kitang makatabi, wife.
Biglang naglambing ang tinig niya at palagay ko din naman wala na ako magagawa pa. Kinaumagahan, para ako na-de-virginize ulit. Masasakit yung hita ko nang bumangon. Wala na si Grace sa tabi ko kaya minabuti kong bumaba para paghain ng pagkain ng mga anak ko. Nang mamataan ko yung sexy kong asawa sa kusina. Naka-boxer lang siya, kakulitan ng mga bata habang nagluluto. "Hoy, ba't ganyan ang itsura mo?" Ngiwing saad ko. Sabay-sabay silang tumingin sa akin kasama ang triplets ko at talagang iisa yung itsura nilang apat. "Baka makita ka dyan ng mga maid. Nasa bakasyon sila, family day, you know." Kibit balikat na aniya habang nakangiti. Umikot ang mata ko. Kaya naman pala ganun kalakas ang loob niya na ipakita ang matambok niyang pang-upo. Naupo ako sa high chair habang pinapanood ang mag-aama ko. Matitinis na tawanan ng tatlo ang bumabalot sa kusina. "Daddy, you're not going to leave us again, right?" Ani Gideon, tuloy pati si Raven at Cass ay tumingin din sa kanilang ama. "Oo naman, hindi na pangako." Hinalikan isa-isa ni Gray ang mga anak namin. "Basta Daddy, promise po, protect Mommy for all cost. Madami na pong nasuffer ang Mommy namin eh." Sa tagal ng panahon, ngayon ko lamang nadinig na magsalita ng ganito kahaba yung anak kong si Cass. "Oo nga po, at madami ka pong nalagpas sa buhay namin, pero alam naming tatlo kung gaano niyo po kami kamahal dahil yun po yung minulat sa amin ni Mommy." Natouch ako sa tagpong yun. Batid kong lalaking mabubuting bata yung mga anak namin ni Gray. Nagpatuloy kami sa palihim na pagkikita namin ni Gray, pero wala talagang makakawala sa matatalas na pangamoy ni Felicity. Nagmamadali at padarag niyang binuksan ang pinto ng aking office. "Ikaw talaga na babae ka, wala kang kasing landi." Galit na aniya sa akin. Napatayo ako at inosente siyang tinignan. "Anong pinaglalaban mo? Iniwan mo na si Gray, hindi ba? Pinagpalit mo na siya sa iba. Tapos ganyan lang kalakas ang loob mong bumalik sa buhay niya." Sinugod niya ako takmang sasabunutan nang mahawakan ko yung magkabila niyang kamay. Malakas ko siyang tinulak kaya napaatras siya. "Alisin mo yung gayuma na binigay mo sa kanya." Ani at susugod na naman pero tulad kanina, napigil ko na naman ang kamay niya. Malakas na sampal ang binigay ko sa kanya habang nakatingin ako ng masama. "Walang yaka," aniya habang salo ang pisngi. "Unang-una, sa ating dalawa, ikaw ang walang ya." Sumulong ako at sinampal na naman siya kaya umatras siya. "Ikalawa, sa ating dalawa, ikaw ang malandi. Kasal kami ni Gray pero heto ka at nagpapaka-impokrita." Nanggigigil na saad ko. "Sige nga, sabihin mo kung saan ka kumukuha ng lakas ng loob para sugurin yung original na nagmamayari sa lalaking inaangkin mo. You will pay for this." Galit na aniya tsaka ako mga alis. Nang hawakan ko yung pulsuhan niya para hindi siya makaalis at sunod-sunod siyang pinagsasasampal. Matagal na akong bayad kahit wala akong utang. Malalim na paghinga ang pinakawalan ko dahil sa pagod, samantalang siya'y nakatingin lang ng masama sa akin. "Iba na ako ngayon, Felicity. Wala na yung dating kinakayan-kayanan mo lang. Now get off kung ayaw mong tadyakan kita palabas." Hindi siya kumilos at salo ang kanyang pisngi. Gulo ang buhok niya habang nakatingin ng masama sa akin. Hinawakan ko ang braso niya tsaka ako siya binato palabas. Kanina pa balisa si Glyza. Ito ang ina ni Gray. Baon na siya sa utang at talagang pinupukpok ng mga investors niya na ibalik ang perang ipinatalo sa malaking sugalan. Kaliwat kanan ang pagring ng telepono sa kanyang mesa. Hindi niya na malaman kung paanong dahilan pa yung sasabihin sa mga ito. Ano na bang gagawin ko? Nanlulumong aniya. Lalo pat kakatanggap niya lang ng death threat kahapon. Pagbabantay yun sa buhay niya mula sa mga isigera. Malaking investors niya ito noon pero tulad ng iba, nagbitiw na din matapos malamang palubog na ang kanyang company. Tinawagan niya ang anak niyang si Gray para sana humingi ng kaunting tulong pero hindi din ito sinasagot ang tawag niya. Hindi niya naman pwedeng hingan ng tulong ang kanyang asawa dahil malalaman nito ang paglustay niya ng pera sa sugal. Bagay na ayaw ng kanyang asawa. Napalingon siya sa pagpasok ng kanang kamay niyang si Barbara. "Madam, dumating na po yung 15 milyon mula sa investors nung nakaraan. Pinasasabi pong gamitin niyo na bago pa magbago yung isip niya." Ang kaninang pagkakasimangot at takot ay biglang nawala. Iniisip niyang hindi talaga siya pinababayaan ng may kapal. "Sige na, i-withdraw mo na yan, Barbara." Utos niya dito. "Ma'am, nabasa niyo man lang po ba yung kontrata na pinirmahan niyo nung nakaraan?"
Apila ng kanang kamay niya, ngunit hindi siya nito pinagtuunan ng pansin. Sundin mo na ako at isasampal ko sa kanila yung mga utang ko. Sagad ang ngiti nito hanggang tenga. May lakas na din siyang sagutin ng mga telepono na kanina pa nagre-ring. Oh, mabuti naman at sinagot mo na. Baritonong tinig ang nasa linya. Oo, wag kang magalala dahil maibabalik ko na sa inyo yung mga utang ko. Sa susunod, wag na kayong papasok sa company ko. Mga duwag naman pala kayo. Matapang na ni Glyza. Nang araw nga ding yun, pinapunta niya ang mga investors na panayang singil sa kanya. Maliban kay Isigera na siyang may pinakamalaking pautang kay Glyza. Ma'am, tawag pansin ni Barbara kay Glyza, ngunit hindi siya nito mabigyan ng pansin dahil kausap nito ang kanyang amiga. Oo naman, basta kapag hindi na ako masyadong busy, sasama ako ulit. Ngiting ani Glyza, tsaka pinatay ang linya. Nakangiwi siya nang tignan ng kanang kamay niya. Bukas po yung dating ni Mr. Isigera. Pinapaalala niya din po yung interes ng utang nyo, liban sa ininvest niya sa atin. Ano? May ganun pa ba? Yun po yung ginamit nyo nung nakaraang buwan. Sinama nyo po sa casino pero naubos ang dala nyong pera kaya nakautang po kayo. Pagpapaalala ni Barbara, napasabunot si Glyza sa kanyang ulo. Naku, paubos na nga yung pambahid ko sa kanya, may utang pa pala akong iba. Hayan na naman ang pag-aalala ni Glyza. Noong nakaraan niya pa kasi inaantay ang matandang hukluban, ngunit hanggang ngayon ay wala pa din ito. Naimpluwensyahan na naman kasi si Glyza ng mga kaibigan na pumunta sa kasino noong nakaraan. Pero talagang kadikit niya ang alat, kaya kahit talo, dumadalo pa rin siya kasama yung mga amiga. Ayaw niya din namang isipin ng mga ito na naghihirap na siya. Ano? Biglang nautal si Glyza. Paano nangyari yun? Wala akong nabasang ganun. Buwisit kang talaga. Ma'am, ilang taon nang nakararaan mula nang mawala ako. Pero hanggang ngayon, wala pa rin kayong pagbabago. Dapat hindi kayo nang mamata ng kapwa nyo dahil bilog ang mundo. Lahat pwedeng magbago. Iling-iling na ani Cassandra. Tila awang-awa sa biyanan. Buwisit ka talaga sa buhay ko. Dapat pala hinanap kita at ako mismo ang pumatay sa'yo. Hindi na napigil ng ginang na masabi yun, ngunit alam niyang pagsisisihan niya yun. Hindi na ako mabibigla kung kayo talagang nag-utos para wakasan ang buhay ko. Pero bakit? Anong dahilan? Bakit niyo ako ganitong tratuhin? Ano bang ginawa ko? Naging mabuti naman akong asawa sa anak niyo. Tumigil ka. Huwag mo akong dramahan. Mabilis akong kausap. Hindi na ako makikipagpaliwanagan sa inyo. Pero bukas na bukas, dapat wala na kayo sa kumpanya ko. Nanlaki lalo ang mata ni Glyza. Pinanood niya ang paghakbang palabas ng kanyang manugang. Pero talagang ayaw niyang magpatalo dito. Kaya naman, manghihilahin niya yung buhok nito, ngunit may ibang kamay na pumigil sa kanya para gawin yun. Gray? Binalot siya ng takot dahil hindi siya sigurado kung kakarating lang ba nito o kung nadinig nito lahat ng sinabi niya. Dahil kung ganoon nga, malamang na alam na nito ang tungkol sa ginawa niya kay Cassandra noon. Talagang wala kayong kadala-dala? Hindi makapaniwala nga ni Gray. Binigyan ko kayo ng pagkakataon. Binigyan ka naming mag-asawa ng pagkakataon para magsisi at humingi ng tawad. Ipinakiusap ko kay Cassandra na huwag kang kasuhan dahil alam kong hindi mo lang naiintindihan ng lahat, pero bakit? Ano bang ginawa sa inyo ng asawa ko? Ma'am, kung may mas nakakaintindi dito, kay Cass dapat at kayo yun. Naging emosyonal si Gray dahil pareho kayong babae. Pahabol pa niya pero talagang matigas si Glyza. Binawi niya ang kamay sa anak niya tsaka binaling ang matalim niyang mata kay Cassandra. Ito? Pareho kami nito? Dinuro niya si Cassandra. Never, ever. Mas matitiim ko pang makulong kaysa makipagkasundo sa asawa mo, Gray. Guess what? Nanay niyang dahilan kung bakit nanlamig sa akin ng daddy mo. Nagsimula na ding maging emosyonal ang tinig ni Glyza. Oh, nagulat ko ba kayo? Oo, tama ang nadinig nyo. Naging ulilang lubos ang babae na yan dahil sa isang aksidente. Nalaman ng tatay niya na may kabitang nanay niya at iyon ng daddy mo. Gusto ng daddy mo na ampunin ang babaeng yan, pero tumanggi ako. Sinabi kong ilalayo kita oras na ginawa niya ang bagay na yun, kaya wala siyang choice kundi ihatid sa ampunan ang walang kamuwang-muwang na babae na yan nun. Ma'am, Cassandra is just a child at that moment. Wala siyang alam. Nagpapaintinding ani Gray pero umiling si Glyza. Hindi siya inosente at
hindi magiging kailanman. Hanggat dala niya ang mukha ng ina niya, kamumuhian ko siya. Giit ng ginang. Parang biglang nanghina si Cassandra ng mga sandaling yun. Walang emosyon na kumuwala sa mukha niya habang naglalakad palayo. Ang matagal na katanungan sa isip niya sa wakas ay nasagot na. Kung bakit sagad sa buto ang galit ng ginang sa kanya ay dahil nakuha niya ang magandang mukha ng kanyang ina na patuloy na nagpapaalala sa kanyang biyanan ng walang hanggang kasalanan. Yun ang pagtaksilan ng kanyang asawa. Cassandra! Habol sa kanya ni Gray. Alala nitong hinawakan ng kamay niya tsaka pinagmasdan ang malungkot na mukha niya. Nakakadismaya, Gray, nasabi niya habang pasibol ang pagluha ng kanyang mata. Naghahangad ako ng masaya at perpektong pamilya nang wala man lang kaalam-alam sa nakaraan ko. Nakamuntikan palang sirain ng nanay ko yung pamilya niyo. Cassie, listen to me. Wala kang kasalanan. Biktima ka lang ng nakaraan. Bigla ay napayakap si Cassandra ng mahigpit sa asawa. Huwag mo kong iiwan, Gray. Kahit ano pang mangyari, ipangako mong mamahalin mo ko hanggat sa huli. Bigla ay tumulo ang luha ni Cassie. Hindi niya kasi maiwasang ilagay ang kanyang sarili sa katayuan ng ina ni Gray. Para bang biglang naglaho yung galit at biglang napalitan ng awa. Napapikit siya nang maramdaman niya ang mainit na paghaplos ni Gray sa buhok niya. Hindi ko ipaparanas sa iyo ang pagdurusa at pagsisisi na ako yung naging asawa mo. Mamahalin kita kahit hanggang sa aking huling paghinga. Bumitaw si Cassie kay Gray tsaka pinagmasdan ang gwapo nitong muka. Nakakapagod magtanim ng sama ng loob. Tingin ko dahil mami mo siya, deserve niya pa rin ng patawarin. Nasabi ni Cassandra. Naglakad siya pabalik sa conference room. Inabutan niyang nakatanaw sa kawalan ang mother-in-law niya kaya minabuti niya itong lapitan. Nakatanaw lang ang ginang sa kanya hanggang sa kunin ni Cassandra ang kamay nito. Mama, alam ko pong hindi ko maitatama yung mga kasalanang ginawa ng nanay ko sa mga nagdaang taon na dumurog ng husto sa inyo. Nakagat ni Cassie ang labi niya para pigilan sana ang emosyon na nais ko mawala sa puso niya. Pero gusto ko pong malaman niyo na Cassandra po yung pangalan ko. Hindi po ako yung babaeng karibal niyo nun. Masakit man po para sa akin na malamang kayo yung nagplano na ipapatay ako. Kaya ko pong kalimutan yun dahil kayo po yung nanay ng taong mahal na mahal ko. Sorry po sa lahat ng mga nasabi ko. Hindi po ako perpektong manugang pero napamahal na po kayo sa akin. Itinuring ko na po kayong totoo kong magulang, Mami. Sa hindi inaasahang pagkakataon, niyakap ni Cassie ang mother-in-law niya. Bagaman malaki ang kasalanan nito sa kanya, mas ginusto niya na magkaayos sila. Nagdesisyon na lamang sila Gray at Cassie na manirahan sa ibang bansa kaysa magpatuloy pa ang bangayan nila ng mami ni Gray. Binitiwan na din ni Gray ang ilang kumpanya dahil hindi naman niya na kailangan nun, lalo at kumikita na din ng triplets niya bilang mga modelo. Ma'am, come on, make it faster. Sigaw ni Raven mula sa ibaba. Kanina pa kasi ito nag-aantay sa baba dahil magsisimba sila. Si Gideon sumilip sa kanya mula sa sariling kwarto nito sa ikalawang palapag. Huwag mong sigawan si Mami, matuto kang maghintay. Bagaman triplets sila, si Gideon naman ang tumatayong panganay sa kanila. Lalo na at ito din ang pinakamatangkad at matalino sa kanila. 13 na sila ngayon at talaga namang napakagugwapo. Madalas na pagkamala ng mga binata na sila dahil sa height nila. Stop yelling each other. Pumagit na sa diskusyon nila si Cass na kalalabas lang din sa kwarto at kasalukuyang hawak ang libro habang pababa ng hagdan. Ang pagiging tahimik nito noon ay mas lumala pa dahil naging serious type na siya ngayon. Bagaman nasa Amerika sila, sinasanay pa din sila ng mami nila na magtagalog. Sa kanilang tatlo, hindi makapanik Cassandra kung sino bang magiging si Gray sa kanila dahil mukhang pinagtitiga-tigasahan nilang magkakapatid ang ugali ng kanilang ama. Si Gideon na bossy, si Raven na clingy, at si Caspian na seryoso at nakakatakot. Anak, smile naman. Si Tani Cassandra kay Caspian nang pumunta sila sa isang photo booth matapos ng misa. Wife, let's go home. May bukas pa naman. Anyaya ni Gray. Mag-aalas 12 na kasi ng gabi kaya minabuti ni Gray na bilisan ng pagmamaneho dahil baka abutin pa sila ng Christmas Eve sa daan. Maliwanag na ang bahay nila. Nakaayos na din ang napakaraming pagkain sa mesa. Oh, bakit narito ka pa? Sana'y umuwi ka na.
Ani Cassandra nang abutan niya si Marie sa bahay. Filipino niyang kasambahay at 5 taon nang nagtatrabaho sa kanya. Bukas na lang po ako uuwi sa amin ate. Sagot naman ito. Hindi pa man nakakapagsalita si Cassie nang madinig na naman nila ang katok mula sa labas. May inaasahan ka pa bang bisita? Ani Cassie kay Gray pero umiling ito. Tinignan nila ang tatlo pero maging ang tatlo'y nagtinginan din. Wari nagtatanong pero sabay-sabay ding nagkibit balikat. Walang pagdadalawang isip na binuksan ni Gray ang pinto dahil baka namamasko ito pero natigilan siya. Ma'am? Dad? Kunot ang noong aniya. Hindi niya inaasahan ang pagdating ng mga ito. Anak, baka manigas na kami sa lamig. Natatawang sabi ng mami niya. Bagaman may pagtataka, pinapasok na ni Gray ang dalawa dahil lumalaki na ang patak ng snow. Granny! Sabik na anang tatlo, tsaka niyakap ang lolo at lola. This is our gift, ma'am, dad. Sabay-sabay na anang tatlo, kaya napangiti din kahit papaano si Cassie. Merry Christmas! Bati ni Glyza nang magtagpo ang mata nila ni Cassie. Awkward pa nang umiti si Glyza kay Cassandra pero hindi niya inaasahan ang paglapit sa kanya ni Cassandra para bigyan siya ng mahigpit na yakap. Salamat po sa pagpunta, mami, nasabi ni Cassandra. Tinapik-tapik ni Glyza ang likod ng kanyang manugang. This is the right time to let go everything, daughter. Let's start our happy memories as in-laws. Matagal ko na pong gustong marinig yan. Naging emosyonal na si Cassandra kaya naman kagad nang pinutol ni Gray ang pag-iiyakan nila. Masaya kung okay na kayo pero sana wala nang iyakan, okay? Christmas ngayon eh. Aniya pa tsaka tumawa. Matapos ng masayang salo-salo, nagkanya-kanya na din sila ng pasok sa kwarto. Nagdala si Gray ng mainit na kape sa kwarto nila. Ito na kasi ang magiging pampalipas oras nila kapag hindi pa sila inaantok ni Cassandra. Inabutan niya si Cassandra na nakadungaw sa bintana at pinapanood ang bawat pagbagsak ng niebe. Inilapag sandali ni Gray ang kape niya sa side table tsaka nilapitan si Cassie at niyakap mula sa likod. Wala ka naman na sigurong dapat pang isipin dahil narito na ako sa tabi mo. Okay na kayo ni mami at malulusog ang mga bata. Saad ni Gray habang nakabaon yung baba niya sa balikat ng asawa. Wala naman na akong iniisip, Gray. Ang totoo, sobrang saya ko dahil sa wakas, masasabi kong mahal na talaga ako ng biyanan ko. Ngiting sambit ni Cassie kaya lalong humigpit ang yakap ni Gray. Panapanahon lang talaga, no? Nasabi pa ni Cassie. Time will heal you, eka nga. Sa totoo lang, hindi na ako maasa na magkakaayos kami ni mami mo pero dahil sa mga anak mo, nangyari ang aking pangarap. Napabuntong hininga si Cassie. Tulog na tayo, lumalamig na. Aya ni Cassie nang matapos ang pagdadramahan nila. Gusto mo na naman bang paginitin kita? Biro ni Gray, nalimutan niya nang may kape pa siya. Basta niya na lamang dinamba si Cassandra sa kama dahil alam niyang sa lamig ng panahon talagang bubuka ito. Ngumiti si Gray. Ano pa ba naman kasi yung magiging problema nila? Settled na ang lahat sa kanila. Pera, pagkain at tirahan maliban na nga lang sa personal na problema ng mami at asawa niya. Bagay na hindi niya naman din kayang digtahan. Si Felicity naman, inilayo ng kanyang ama kaya mas lumala pa ang pagka-obsess nito kay Gray. Ang huling balita nila, nagpapatherapy ito dahil na-depress matapos malaman na talagang nagkabalikan na silang mag-asawa. Sa ngayon ay sapat na muna para kay Gray na nagkaayos na ang mga ito. Salamat na nga lang din dahil biniyayaan siya ng may kapal na asawa na napakabait. Walang masasabi kahit na inaapi, bukas pa din ang palad. Pero ang pinakaaral na natutuhan niya sa buhay, huwag humusga ayon sa nakikita dahil umiikot ang mundo. Ang mga taong dati minamaliit mo ay baka siya panghingan mo ng tulong pagdating ng panahon. At si Cassandra ang angkop niyang halimbawa sa aral na yun. Ang babaeng akala niya pambahay lang ay kaya din palang humawak ng malalaking negosyo.